Transport Network Vehicle Services or TNVS drivers will no longer shoulder the 20% fare discounts for senior citizens, persons with disabilities, and students starting February. LTFRB Chairperson Attorney Teofilo Guadis III said that a memorandum circular will be issued requiring all transport network companies and operators to cover the discount costs. Senate Committee on Public Services Chairman Senator Raffy Tulfo raised concerns about drivers bearing the burden of the mandated discounts. In response, the LTFRB proposed an 80-20 cost-sharing scheme where 80% of the discount would be covered by the company and 20% by the operators. Senator Tulfo also called for a refund for drivers who had previously shouldered the cost of discounts. All right, to discuss this matter further, we have with us LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano. Magandang umaga po. Thanks for joining us on Brunch. Good morning. Magandang umaga, Ms. Angela. Yes. Diego po. Diego. Angelo Diego. Opo. Thank you, sir. Opo. Opo, yeah, we understand na kasama naman po ang LTFRB, specifically si Chairman Guadis dun sa mga naging Senate hearings with Senator Tulfo regarding this matter. But ang tanong po do, how come po na all this time pala po yung mga driver ang sumasalo ng discount no na ito na para sa mga PWD, students at saka senior citizens? Nag-start po yan, Ms. Angela, doon. Yes po, go ahead. We can hear you. Yung discount po talaga ng ating mga PWD, senior citizen student, shouldered not by the driver, but by the operator. Yan po yung general rule natin. Yes, But for the PS po, sa accreditation kasi initially, nung 2017 na circular ng LTFRB, nakalagay po agad doon, na nabanggit din po ni chairman namin yan sa committee na it should be shouldered PNC. So during the Senate hearing, ang sabi ng mga drivers na nando doon, start lang po yung pag-shoulder nila itong 2024 ba, start ng March. So nung narinig po yun ng aming board, nag-commit po si chairman na ipatawag po lahat ng PNC. So yung ginawa ng LTFRB, nagkaroon po sila ng show cause to shed light po doon sa ginawa na pag-shoulder po doon sa 20% discount. Okay, so sir, tama po ba ang intindi namin na sinasabi nyo, this has been a long-standing rule na dapat yung kumpanya ang nagsho-shoulder ng discount nga nitong sa PWD, sa estudyante at saka sa mga senior citizen. Pero nung 2024 lang ginawa na ang mga mismong driver ang nag-shoulder. Tama po? Yes, that's according during the Senate hearing. Pero ang tinitingnan nga namin dyan, kaya nga po show cause order ang LTFRB para po ma-check doon sa mga PNCs kasi hindi lang naman isa ang PNCs natin. Kung ang sino-shoulder ba ng driver kasi it should be the operator. Yes. That's right. For the TNC, it should be the PNC based doon sa original, sa initial MC namin. But because in 20 nagkaroon kami ng issuance on the fare matrix of the TNVS, may mga provision doon na si operator. That's why the show cause order is, ang intention po nun is para magkaroon po ng liwanag. Kaya nag-commit po Ms. Angela si chairman na we will come out with a policy para once and for all, masettle na ito That's right. as far as the TNVS is concerned. Yes, Chief Joel, kasi yung pinaka-model po ng Grab is very similar to that of Uber sa US, wherein the assumption is that the driver is also the operator. It's because ang modelo po nitong TNVS app lang naman is just a platform. It's just a platform to provide your services. So kaya siguro ang sinasabi noon po ng Grab na dapat yung driver ang nag-shoulder because sa kanya po yung sasakyan, siya rin ang operator. Hindi po yung, nangyari po sa Pilipinas, may nagkaroon ng operator tapos may fleet at nagkaroon ng driver na hire. So ano po ang komento natin dyan sa dating rational behind it na dapat pagpareho sana sa modelo ng Uber, talagang ang driver dapat daw mag-shoulder?
Actually, dito sa model natin, kahit si TNVS ang nagdadrive ay hindi si operator at may driver siya, si operator dapat ang So dapat talaga operator. in Oo. general term, opo, kasi siya yung owner sa TNVS. Kaya nga, size po ni Chairman Guad sa interview niya na lahat po ng discount should be shouldered by operator, not driver. So kung operator-driver ka in the event na maglabas na po ang LTFRB Okay. ng policy, shoulderin din po kumbaga, maghahati sila, si operator pa rin. Wala pa rin dyan si driver. So in other words, Chief Joel, unless ikaw may-ari ng sasakyan at wala kang operator, 100% sa'yo. So, tama po. Okay. Kasi ano nangyayari? Unless nga po, sinabi ng policy namin, kung maglabas na po kami ng policy na hindi ka 30%, si operator sa certain. Ano daw po ulit? Pakiulit lang po, sir, na wala po kayo. In case, labas po ng policy guidelines na magkaroon ng sharing between the TF and the operator, Yeah. siyempre, magkakaroon na po hatian yan between the operator. Oo. Ang gusto po kasi... Pero wala pa rin po siya doon sa picture. Yeah. Okay. So, pero ang narinig po namin kasi din po sa naging pagpupulong nga po sa Senate, no, sinasabi ni Senator Raffy Tulfo na i-refund daw po sa mga driver yung mga na-shoulder nila. No? So, sabi nyo nga po, since 2024. So, how are we going to go about this po? Yun nga po, that's part of the hearing na ginagawa ng board. We'll be requiring the PNCs to submit ng mga list ng drivers na nag-operate during para po compute ng LTFRB in case meron talagang shoulder po doon cost 20% doon sa mga driver. Apo. Lastly, sir, kung meron na po kayong mga pinaka-update po dito sa investigasyon ninyo kasi sinasabi nyo nga po, long-standing rule na po na dapat yung operator yung nag-shoulder. And base po sa magiging investigasyon nyo in the future, kung may mga paglabag nga po ginawa ang mga operators, are we looking at filing charges against them? That's part of the hearing. Kung maging decision, definitely may mga penalties po silang Nako, nawala. Oo. Ayun, there you go. Definitely, Angela, may mga corresponding penalties po. Kung may mga violations, kaya nga po may hearing po tayo. All right. Thank you for your time and insights. That was LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano.